atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus, a pardon receive. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life in atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang kagalakan ang tayo ay muling magkasama-sama sa umagang ito. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa pagkakaloob niya sa atin ang panahon upang mapagbulay-bulayan at tayo po ay makapag-aral ng kaniyang mga salita na siyang magpapalakas at magpapatibay sa ating pananampalataya. Sa inyo pong lahat na regular naming nakakasama sa araw-araw ng ganitong gawain, no? Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at dun po naman sa mga bago na welcome po kayo sa gawain ito ng online prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church Tondo. Sana po patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos at kasabakan po natin, kauhawa natin ang mga salita ng ating Panginoon. So sa atin pong pagsisimula, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon na muling magkasama-sama sa iisang layunin na ikaw, o Panginoon, ay aming mapapurihan at sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita, magbigay kami ng kaluguran sa iyo at patuloy po namin na pagsikapan na mapalago at mapagtibay ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Hinihiling po namin ang iyong presensya sa umagang ito at patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbabatayan po ng ating aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit 138. Ito po ay may 8 talata at dito po inihahayag ang patungkol sa pagpapasalamat. So samahan niyo po ako na basahin natin ang Awit, Kabanatang 138. Yahweh,
ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Talatang 3, nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas sagad ako. 4, dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. 5, ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. 6, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumubli may kita niya ang hambog at ang pasikat. 7, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Talatang 8, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ang lahat, ang dahilan nito Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, ang una at pangalawang talata, ang talatang 4 at talatang 5, at ganon din ang talatang 8, ay dito po inihahayag, no? Malinaw na inihahayag na ng salmista na may akda ng salmong ito na hindi ang mga Diyos-Diyosa ng ating dapat sinasamba at pinapupurihan, kundi ang tunay na Diyos dahil sa kaniyang pag-ibig, katapatan at kadakilaan. Kung papaanong naranasan ni David ang kabutihan ng Diyos, ganon din ang iba pang Bible character sa lumang tipan, ang pag-ibig at katapatan, kadakilaan ng Diyos, tayo man sa ating kapanahunan ay nararanasan natin sa iba't ibang kaparaanan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ito'y ating nararanasan. Kaya nga po, tayo naririto, tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya sapagkat alam ko po na nahayag na sa buhay natin ang katapatan at kadakilaan ng ating Panginoon. So dito po sa talatang 3, sinasabi na ang Diyos ay laging naririyan na siyang tumutugon sa ating mga kahilingan. Maaring marami pa po sa atin ang naghihintay sa matagal na nilang hinihiling sa Diyos, sa kanilang panalangin. Pero mga kapatid, dapat maunawaan natin na hindi lahat ng kahilingan natin ay ipinagkakaloob ng Diyos. No? Maaring ibigay ito o maaring hindi. Dapat maging handa po tayo sa tugon ng ating Panginoon. At kung ang atin pong kahilingan ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay ipagkakaloob niya sa atin. Pero kung ito po ay salungat sa naisin ng Panginoon at ang mga bagay na hinihiling mo ay maaring makahadlang sa layunin ng Diyos sa buhay po natin, hindi po niya yun ipagkakaloob sa atin. At mayroong nagsasabi na, wait daw. Pero ang wait po ay consider as yes, no? Na tinuturuan lamang po tayo ng Panginoon na matutong magtiis at maghintay at patuloy lamang na mamuhay ayon sa pamantayan ng kaniyang mga salita. Alam po ng Diyos kung kailan siya kikilos. Alam po ng Diyos kung papaano siya kikilos para sa atin. No? Tutugon ang Diyos sa panahong nais niya. No? Hindi po sa panahong gusto natin, kundi in God's perfect time. Wala tayong dapat ipag-aalala, bagkos magtiwala sa kaniyang pangako. Dito po sinasabi na ang mga kahilingan natin sa ating Panginoon, bagamat minsan tayo ay
nawawala ng pag-asa pag hindi agad natin natanggap. Kasi ang tao, ang gusto po natin, pag tayo humiling, is instant, nandyan na po kaagad. Dapat alam po natin yan na alam ng Diyos kung kailan natin kailangan. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin, kaya't hindi po tayo dapat mangamba. Ang Diyos ay kikilos sa tamang panahon na nais niya. So dito po sa verse 6 at verse 7, ipinapakita sa mga talatang ito na hindi lamang ang ating kalagayang pangkabuhayan ang nakikita ng Diyos, kundi maging ang laman ng ating puso. Kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon, makakaranas tayo ng kapanatagan at makakamta natin ang mapayapang buhay. Napakaganda po ng sinasabi sa verse 7, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. So ito po, ipinapakita natin, no, na kung tayo po ay nasa sa Panginoon, yung ating lubos na pagtitiwala ay maibibigay po natin sa Kanya. No, dito po susukatin ang ating pananalig sa ating Panginoon kung tayo ay may pagtitiwala sa Kanya. Kasi minsan po, yung ating pagtitiwala, minsan nababago yan, minsan nababawasan ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. So, depende po yan sa pagkakilala natin sa Kanya. So, anuman po ang ating pinagdaraanan, kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan. No, maaring sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon na dinadanas natin ang maraming pagsubok, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Maaring may gagamitin siyang tao para makatulong sa atin, para mapagtagumpayan ang ating mga problema at dalahin sa buhay. Matuto po tayong ilagak natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga dalahin dahil naandyan po ang Panginoon handang tumulong sa atin. Sinasabi po dito na alam ng Diyos ang laman ng isip, ng puso, at alam niya kung ano yung laman ng ating budhi. Kaya't kung malinis po ang ating hangarin, no, alam po ng Diyos yon at makakaasa tayo ng pagkalinga ng Diyos sa buhay po natin. Sinasabi po sa Kawikaan 20:27, binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at budhi, kaya wala tayong maitatago kahit na sandali. So wala po tayong maililihim sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay po natin. So bilang pangwakas, tunay ngang marapat na ang Diyos ay ating ay dapat papurihan at pasalamatan sa ating buhay. At napakaraming dahilan upang ito ay hindi natin makaligtaan. Itanim po natin sa ating puso, sa ating isip, na siya po ang pinagmumula ng lahat ng bagay na ating kailangan para tayo ay mabuhay. So hanggang ngayon, naririto tayo dahil sa kanyang pangangalaga at pag-iingat. Dahil may layunin pa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Bukod sa salitang salamat, ano ang mga bagay na pwede nating gawin para mapapurihan at maparangalan ang ating Panginoon? Sa paanong paraan pa tayo pwede nating maipakita ang taus-puso nating pasasalamat sa Kanya. Alam po natin lahat yan. Kaya sana po gawin natin ang ating makakaya hanggat may panahon, ibigay po natin sa Diyos ang lahat ng maibibigay natin sa Kanya para wala po tayong pagsisihan. Tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami lubos na nagpapasalamat sa maikling sandali na napagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa panahon ng aming mga kahinaan, sa panahon na nawawalan kami ng pag-asa, dakilang Diyos, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Minsan, Panginoon, ay nababawasan ang aming pagtitiwala sa iyo at nananaig sa amin ang takot at pangamba. Kaya't hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan mo kami sa panahong ito na kami ay pinanghihinaan ng loob. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan at higit na makatutulong sa bawat isa sa amin. Pagtibayan niyo po ang aming pananampalataya at itanim lagi sa aming puso at isip na ikaw lamang ang tunay na Diyos na dapat naming sambahin, papurihan at dadakilain. Pinatunayan mo po sa amin, dakilang Diyos, ang iyong pag-ibig, katapatan at kadakilaan. That's why you deserve to be praised and glorified. In Jesus' mighty name, Amen.